God writes my destiny, not my situation. Okay? So I prepared this a few weeks ago at binalikan ko siya a few days ago para ilatag na. At sabi ko, sometimes yung mga topic na pinag-uusapan natin ay nararanasan din natin. At for sure, hindi lang kayo ang kinakausap ni Lord dito, kundi maski ako. I'm learning also as I teach here. So, together with us all. Okay, ano sabi dyan? Let's move forward. Okay. Ayan, yung ating tagline. Sino may kabisado ng tagline natin? Discover the steps into transformation that heal from within. Okay. Question muna. In the darkest seasons, do you surrender to despair? Or in Tagalog, sa pinakamadilim na yugto ng buhay mo, yan, lalim na Tagalog, ano? Susuko ka ba dahil sa kawalan ng pag-asa? Okay? At makikita natin yan, yung situation na yan ay makikita natin sa mga actions natin, sa mga words natin, sa mga bagay sa buhay natin na nagiging daan para, alam mo yun, yung negative ay mas maging negative. Or yung negative na situation ay magkaroon ng positive na bagay. Okay? Tingnan natin. As we proceed, malalaman natin to. Malayo pa, pero malayo na. Okay, hindi ko po original yan. Narinig ko yan a few months ago ata ako nagkakamali. O nga no, sabihin natin, ako layo pa ng gagawin. O musta ka na sa ginagawa mo? Ako malayo pa. Pero, if we will be optimistic, maybe nasa gitna ka na ng ginagawa mo, o ng pinagpipray mo or something, malayo pa. Yeah. Pero, ang tanong ay, malayo-layo na ba ang narating mo? Okay? Diyan sa kasabihan na yan, o sa tanong na yan, o sa kaisipan na yan, it says many things about us, kung sino tayo sa kalooban natin. Kasi what you see, sometimes is not what you get. Okay? Because we can hide behind smiles. Pwede tayo magsabi na okay ako, pero hindi tayo okay. That's why pinag-uusapan natin dito yung kaibahan, mga kapatid, o yung connect pala ng mental health at ng spirituality. Hindi pwedeng paghiwalayin yun. I-neglect mo ang isa doon, hindi ka magkakaroon ng balancing pananaw. Kasi tingnan nyo kung ako sabihin ko na ayoko ng psychology, demonic yan, worldly yan, secular yan, well, masyado kang magiging fairy tale ang buhay mo. Puro lang Lord, Lord, Lord. Which is sasabihin naman ni Lord, search me and know me. Sabi nga ng Bible. So, kailangan mo alamin din ang sarili mo. Pag puro ka naman psychology, mental health awareness, yung rhetoric, okay, bawin natin. Yung mga kaalaman tungkol sa behavior ng tao, nasa iyo. Pero you lack the power from within, from the Holy Spirit, especially kapag hindi mo pinag-combine. Okay? Example, yung love, joy, peace, patience. Yung fruit of the Holy Spirit. Huwag nating tawagin siyang fruit of the Holy Spirit, pero yan ay virtue. Love is a virtue. Patience is a virtue. In the Bible, it's called, tingnan nyo what psychology calls or everybody calls as a virtue, magandang katangian. In the Bible, it's called the fruit of the Holy Spirit. Diba? May something ba? Diba? So pag pinag-combine mo mental health at spirituality, you get inner healing. At ang inner healing, you don't get by just watching videos ng mas matindi. I mean, it can inform you, but can it transform you? Ang transformation is through a process. Okay, tuloy.
I pray na ma-declare natin to by the end of this topic. I pray ma-declare natin ito. Your circumstances do not define your purpose or destiny. God does. Okay? O kung babalikan natin yung pinaka-una nating slide. Okay? Which is number 1. God writes my destiny, not my, not my situation. Alin ka dyan? Kasi whichever ka man dyan, it will tell kung ikaw ay optimistic or pessimistic. Mamaya malalaman natin ano ang mga senyales na ako ay optimistic o ako ay pessimistic. Okay, tingnan natin ha. Okay. Pessimism, i-define muna natin siya according kay berkeley-wellbeing.com. Sabi niya, the attitude that things will go wrong and that people's wishes or aims are unlikely to be fulfilled. Ay, imposible yan. Mga ganyan. It's an attitude. Okay? Ano pa? Pessimism is a mindset. Nako. Okay? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Okay? Pessimism is a mindset. Talaga? Yan yung nakabaon sa utak mo na sobrang sanay ka na doon, automatic na siya. At minsan, hindi mo siya maiwasan kasi sanay ka na. Pessimism o pagiging, alam mo yung malas to, pangit ito, naku, di maganda yan. Yan yung mga ano niya. Mindset pala siya na nag-aantay ka, you anticipate failure, loss, or harm. Nako, malas to. Nako, may hindi maganda mangyari. And usually, sabi rito, often draining vitality and hope. Nawawalan ng buhay, nawawalan ng pag-asa. How about optimism? Optimism, according to Psychology Today, reflects the belief that the outcomes of events or experiences will generally be positive. May connect sa Bible? Okay? It's like faith, Faith is being sure of what we hope for and the evidence of things we do not see. O diba, may dugtong. Kaya pag pinagsama natin yung mental health, okay, yung awareness mo sa mental health, but may mga struggle emotionally, Christian na ako, mabait naman ako, okay naman ako, ba't nangyayari sa akin to? Lahat ng mga emotional side na yun, merong spiritual explanation. And either way, okay? That's why pag pinag-usapan natin to, it's inner healing. Ano pa? About optimism. Sabi rito, optimism is a hopeful outlook. So kung ang pessimism ay mindset, ang optimism is an outlook. Or in other words, perspective. Halos pareho lang sila. It's a hopeful outlook that sees opportunities there. Nakakakita ka ng oportunidad sa gitna ng problema. Ako, you need to listen. Mamaya, tutuloy ko to. Seeing opportunities in difficult and expects good outcomes. Parang nasa Bible din, ano? Diba? Nasa Bible din yan. Okay, what does the Bible say about that? Mamaya, tingnan natin. Pessimism versus optimism. Yung pessimism, yung pagiging malas attitude. Tingnan nyo ang meaning niya. Expecting the worst, focusing on the negative. Optimism naman, pagdating sa meaning niya, expecting the best, focusing on positives. Okay, wait. Ano muna tayo? Pause muna tayo dyan. Kapag ako ay pessimistic, laging problema ang nakikita ko. Laging ang buka ng bibig ko ay malaki ang problema. Wala nang paraan. Negative na to, wala nang pag-asa. Pag ako naman ay optimistic, yes, nakikita ko ang problema, pero may nakikita akong maganda. Sa Bible, ito yung the 12 spies,
Yung 10 ang sinabi, naku, hindi natin kaya yun. Ang lalaki ng mga kalaban natin. Pessimistic. Yung optimistic, si Joshua at si Caleb. Ang sabi nila, oo, malalaki sila, pero kasama natin ang Diyos, matatalo natin sila. You see? Nasa even mga nagbabasa ng Bible, naniniwala sa Diyos, will struggle on this optimism and pessimism. Depende kung ano ang panahon ng buhay mo. Tag-ulan ka ba? Summer? Winter? Or fall? Balik tayo dito. Outlook. Dark and doubtful. Bright and hopeful. Pagdating sa emotional effect, now, listen here. Ano ang epekto kapag ako ay optimistic sa akin emotionally? Anong epekto sa akin emotionally kung ako ay pessimistic? Tingnan natin mga kapatid. And this makes a lot of sense, believe me. Emotional effect kapag pessimistic ako can drain energy, increase stress. And physiologically, magbubuga ng toxin ang katawan mo ang mga system mo sa katawan mo. Therefore, puno ng toxin ang katawan mo. Sasakit ang ulo mo, sasakit ang bewang mo, sasakit ang tuhod mo. How about optimism? Anong effect sa'yo emotionally? Can inspire resilience and joy. Bakit? Kasi ang sasabihin mo ito, we'll find a way to succeed. Hanapan natin ang paraan yan. Pag pessimistic naman ako, this project will probably fail. Walang budget eh. Okay? So kita nyo, yung ganitong struggle between pessimism and optimism, nangyayari yan sa pamilya, nangyayari yan sa company, nangyayari yan sa church, nangyayari yan sa personal, nangyayari yan even sa pinakamahusay na tao. So what do we do? Thus, we need inner healing. We need to process, ba't ako negative? Ba't pag nakarinig ako ng ganito, taas agad ang boses ko? Bakit kaya? Is there a solution to my human behavior? Or ang sasabihin ko, kayo mag-adjust basta ganito na ako? Or, Lord, Psalm 139, Lord, search me and know me and see if there's any anxious ways within me and lead me to the way everlasting. We need to be aware kung ano na ang nagiging attitude natin. Kasi maybe hindi natin pansin pero yung mga tao sa paligid natin napapansin. Okay? Just like halitosis. Wow, ang sosyal naman. Ang ganda pa nga. Halitosis. Okay. Yung pala, mabawang hininga po yun. Usually tayo, hindi natin napapansin yun. Sanay na tayo. Okay? Pag sa umaga, hello. Okay? Pero pag nilagay mo ang kamay mo at parang may di okay Okay, toothbrush muna ako. Okay, mag-floss muna ako o kaya magmumug muna ako. Until somebody tells you. Or kung ikaw ay self-aware, bago ka makipag-usap, makipag-usap ako mamaya, mag-toothbrush ako at maglinis ako ng ngipin ko talaga. Okay? Self-aware. Pag yung hindi ka self-aware, wala lang. You go your way. So, in these moments, what do we do, mga kapatid? Okay? What do we do? Okay, tuloy tayo. Okay, tuloy. Verse. Tingnan natin verse. Ito, isa sa mga sikat na verse. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. If you love God, you will not be pessimistic. Hindi ka magsasalita na, bakit kasi ganito nangyari? Kasi dapat ito ginawa noon eh. If you love God, God can help us change those words into, okay, may problema. Ano kaya solusyon dito? Okay? Yung mga examples ni Jeans kanina, ang gaganda na, di ba? Paano kung naiwan ka ng bus?
alburuto ka? Or, okay, wait na lang tayo. Total, o kaya bukas, Lord, aagahan ko na, Lord, para di ako naiiwan ng bus o ng sasakyan or whatever. Diba? Makaka-relate po ba tayo? Optimism and pessimism. Next verse. Sa Lamentations, written by Jeremiah, sabi niya, "But this I call to mind and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end." Kanta po yan. "They are new every morning. Great is your faithfulness." Andyan ba kayo? Amen ba? Diba? So, as we can see, if you know na laging negative words ang lumalabas sa bibig natin at negative thoughts, anong ginagawa mo? Okay? Tama, Ate Lorna. Maging part ng solution at huwag ng problem. Kasi there's always a workaround sa mga bagay-bagay. Amen ba? At kung ano ang emotional intelligence mo and spiritual awareness mo, yun ang gagawin mo. Kaya mga kapatid, ang hirap ng kung pure psychology lang ang pinag-uusapan natin dito. Parang tinuturuan mong tumahol ang pusa. Okay? Or yung parrot, pwede mo turuang tumahol. Pero parrot pa rin siya eh. Diba? If we will not combine mental health awareness, psychology, sa spirituality, there will be no change inside. Kasi ang mababago lang yung pattern. Pipilitin kong baguhin ang sarili ko kasi itong alam ko. Pero there's no power or grace from the Lord to change from within. Yung sinabi ni Paul na yung gusto kong gawin, hindi ko magawa pero ayaw kong gawin, ginagawa ko. That's a spiritual problem. Okay? Tuloy natin mga kapatid. And I pray as the inner healing journey proceeds, lalo natin makita ito and we will be repentant, not defensive, optimistic, not pessimistic. Balik tayo. Isa pang verse. Finally, brothers, yan. Common na common yung verse na to, pero may kinalaman pala to sa optimism. Sabi doon, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, see, thinking and speaking, think about such things. Tandaan nyo, di ba? Pessimism is a mindset. Kung ang iisipin mo, true, honorable, pure, lovely, do you think you will be pessimistic? Ano pa ang mga words ng isang taong pessimistic? Di ka na talaga nagbabago, ganyan ka na. Malas ka na. B.O.B.O. ka talaga. Those are the words ng isang pessimistic. Pero if you see another person, sige, sabihin natin B.O.B.O. siya. Sabihin natin parang mukha siyang walang pag-asa. Pero saying the words na nakikita mo sa kanya will not help. Pero tingnan mo ang future niya. Alam mo, kung ito gagawin mo, may future ka. Okay? Especially sa pagkausap sa mga kabataan. We need those kind of strategy. Pero again, mga kapatid, strategy is not enough until God heals you from within. Kasi kung anong sugat mo sa kalooban, lalabas at lalabas yan. Okay? Huwag natin tanggapin na ganito na ako. Tingnan mo, anong tingin ba sa'yo ng Diyos? Anong tingin sa'yo ng Diyos? Tagumpay, wagi, talunan, loser ka ba? Wala ka ng pag-asa ba? Tingin sa'yo ng Diyos? I don't think so. Kapag tinitingnan tayo ng Diyos, tinitingnan tayo ng puno ng pag-asa. Diba? Tuloy tayo. Now, ito yung second to the last slide. Overcoming pessimism. 5 lang yan. Una, positive affirmation. What is positive affirmation? Yung sinabi ko na kanina, maghanap ka ng something good to say. Pag may nakita ka na, walang pag-asa tong tao na to, nasa isip mo,
Pero Lord, ano pwede ko sabihin sa kanya para magkaroon siya ng pag-asa? That's positive affirmation. Practice gratitude. Sinabi na iba to sa inyo kanina. Paano pag ganito nangyari? Pasalamat tayo sa Lord na hindi ganito hindi mas malala ang nangyari. Gratitude. Kung baka magkaroon ka ng pusong mapasalamat. Hindi mo type ang ulam, huwag mo sabihin na ganito na lang lagi yung ulam. Be optimistic. Okay, bukas may iba naman to. Sasarap to bukas. Okay, ano pa? Practice mindfulness. Bago ka mag-isip, bago ka magsalita, isip-isip muna. That's it. That's the way we do things. Reframe your thoughts. Pag sinabing reframe your thoughts, yung dating framework mo na hindi optimistic, ibasura mo na. Okay? Reframe. Paano yon? Again, Romans 12:2. Okay? Be transformed by the renewing of your mind. It's a mindset. It's a perspective. Do what you can do. Do what you can and hope for the best. Okay? Yung gagawin mo yung dapat mong gawin. Pero meron ka pa rin pag-asa na, Lord, gawin mo yung part mo ha. Lord, gagawin ko yung kaya kong gawin. Pero Lord, hanggang dito lang talaga ang kaya ko, Lord. Diba? Para sa church din. Para sa family din. Para sa company din. Lahat. This is universal, mga kapatid. And last slide. Sabi dito, pessimism drains but optimistic faith restores. So, anong pipiliin mo? You have the power of choice. It's up to you kung anong pipiliin mo. Kung pipiliin mo yung tama pero hindi mo kaya, yun yung maganda ron. Kasi bakit? Hindi ka aasa sa sarili mo. Aasa ka sa Panginoon. So sa lahat ng ito, sa lahat ng sinabi ko, alin ka dito? Okay? And do you see yourself na may magandang future? Good. Pero ngayon, be dedicated as if yung future ay nandito na and learn from the past. Huwag kang mabuhay sa past. Learn from the past. Live in the present. Pero have perspective of the future.